Magandang araw na muli mga boss, dito na tayo sa part 2 ng naghalong langis at diesel dito sa makina. Pakita ko lang sa inyo itong cylinder head na nilinis ko, di ba? Okay na siya, malinis na. Wala na yung makapal na carbon. Pero bago yan, dito muna ako sa injection pump niya. Ito muna yung una kong ilalagay para hindi naman ako syempre masikipan. Sa paglagay ng injection pump mga boss, siguraduhin yung nakauno itong injection pump nyo. Dapat yung pointer niyan or yung tuldok dito sa gear dapat nakatapat dito sa timing mark niya. Kaya gumamit ako ng salamin dyan mga boss para makita ko. At kung tumapat na yung pointer dito sa timing mark niya, o pwede mo na ngayon lagyan niya ng bolt mga boss na number 12. Basta siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat itong injection pump para hindi ka magkaroon ng problema. Tapos i-check namin ulit ni customer ito kung tama yung timing mark niya gamit itong salamin. Ano? Sakto. Sakto? Oo. Sige Bito, alisin dyan. Sakto. At dahil naka-timing mark naman itong injection pump mga boss, ilalagay ko na itong 6 na bolt na number 12. Sa paghigpit niyan mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo. Dahil nga sa hindi po pwede na maluwag yung mga bolt niyan. Pag okay na, dito naman tayo sa mga socket wire mga boss. Dapat lahat ng socket wire na binunot nyo dito sa injection pump is maibalik nyo siya ng maayos. Hindi po pwede na may makakalimutan kayo dyan. Pwede kasing hindi mag-start itong makina, di problema ka pa. Kaya kailangan kumpletuhin mo na yung socket wire. Di baling magtagal, basta sigurado maayos ang gawa mo. Tapos yung mga fuel hose na tinanggal mo dito sa injection pump, ibalik mo yon at dapat maayos yung pagkakalagay mo ng mga clamp niya. At kung makikita nyo itong nilalagay ko mga boss, yan yung accelerator cable niya, yung sa gas pedal. At ito naman yung dipstick mga boss, binunot ko yan dahil nga sa nasisikipan ako para bunutin ko itong injection pump. Kaya ginawa ko dyan sa dipstick is binunot ko. Meron lang naman yan 3 bolt na number 12, matatanggalin ka. Tapos dyan mga boss, ipakita ko muna sa inyo itong timing mark dito sa injection pump para makita nyo yung timing mark niya, pati yung pointer. Nakita nyo diba? Magkatapat sila. Dapat ganyan mga boss, pag naibalik nyo na itong injection pump magkatapat yung timing mark, pati yung pointer niya. Kung mapapansin nyo yung gasket naman dito sa AGR valve, hindi na yun uubra para ibalik pa. Kaya nagpabili ako kay customer ng asbestos. Yan yung ginawa kong gasket mga boss. Binakat ko na lang yan, tsaka ako ngayon siya ginunting. Para naman kahit papaano, pantay itong ginawa kong gasket. Nakita nyo mga boss, okay na siya. Pero bago yan, ilagay ko muna itong AGR valve dito sa base niya. Yan yung pagduruktungan ko dito sa tube. Meron niyang steel gasket na nilagay ako, nakita nyo diba? Napinahiran ko yan ng shellac gasket. Yung kulay itim na gasket mga boss, ayun ang ipinahid ko dyan, kaya kulay itim siya. Tsaka ako inilagay yung 4 na bolt na number 12 at hinigpitan ko syempre yan ng maayos. At dahil okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa cylinder head. Sa gilid niya, yung paglalagyan ko ng intake manifold, nakita nyo, inilagay ko na yung gasket dyan. Pinahirang ko rin yan ng shellac gasket. Tapos ilalagay ko na itong intake manifold niya. Pero tignan nyo, di ba? Ang linis naman ng intake manifold niya. Oh. Dapat malinis yan mga boss. Every time na magbababa kayo ng intake manifold, dapat pag ibinalik nyo yan is malinis na malinis para naman hindi sayang yung pagbaba nyo ng intake manifold. Ganon din sa AGR. Dapat malinis na malinis yun. At pag inilagay nyo itong intake manifold, dapat maayos yung pagkaka-align yan. Tapos ilagay nyo na yung 6 na bolt at yung 2 nut dito sa intake manifold. Siguraduhin nyo lang mga boss na yung pagkakalagay nyo ng mga bolt dyan is maganda yung pagkakakapit nya dito sa thread. Para pag nag-final kayo ng higpit, hindi kayo maka-loose thread. At dahil okay na mga boss, nahigpitan mo na itong 6 na bolt at 2 nut dito sa intake manifold, pwede mo na ngayon ilagay itong injector pipe nya, yung 4 na injector pipe. Ayan mga boss, ipinakapit ko na yan dito sa 4 na injector nya, itong injector pipe. Tapos yung karugtong ng injector pipe sa baba, sa injection pump, inilagay ko na rin yan mga boss. Kung makikita nyo, ayan o, nahigpitan ko na rin yan mga boss. Hinigpitan ko na rin yan, number 17 yung ginamit ko pang higpit. Open range yan mga boss. Tapos yung gasket ng AGR valve, nilagay ko na yung ginawa ko. Tsaka ako inilagay itong AGR valve nya. At isinunod ko lang ilagay yung 4 na nut yan. Tsaka ako ngayon hinigpitan ng socket thread sa number 12. At dahil masikip na yung peso ko sa bandang dulo, gumamit na ako ng box wrench na number 12. At ito naman yung gasket na pinakita ko sa inyo. Yan yung para sa tube nya. Pero ilagay ko muna itong valve cover nya. Meron ka dyang ilalagay na 3 bolt na number 10 mga boss. Ayan yung nilagay ko. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 10. Higpitan mo ng maayos itong mga bolt dito sa valve cover. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt dito sa valve cover para hindi siya magkaroon ng leak.
Tsaka nyo ngayon i-bracket itong bypass pipe nyo dito sa intake manifold para hindi siya gagalaw-galaw. Number 12 yung dalawang bolt niyan mga boss. At pag mahigpit na, dito ka naman ngayon sa EGR tube mo. Ayan yung nilagay ko mga boss. Meron niyang dalawang bolt na number 12. Siguraduhin mo rin na maayos yung pagkakahigpit mo dyan para hindi siya magkaroon ng singaw. At dahil naiduktong mo na itong tube dito sa EGR niya, nakita nyo, di ba yung pinakita kong dalawang nut, ilagay nyo na yan, tsaka nyo higpitan ng maayos. Pati itong dalawang hose dito sa EGR valve, ilagay nyo na rin. Tapos dito ka naman sa bypass hose mo, ilagyan ko ng gasket maker yan para siguradong hindi siya magkaroon ng leak. Pag naisalpak mo na yan, tsaka mo gamitan ng plier, ilagay mo yung clamp. Tapos yung fuel hose, ilagay mo na dito sa fuel pipe niya, iduktong mo na yan. Yung clamp din, ilagay mo na. Yung fuel hose na yan mga boss, nakarugtong yan dito sa injection pump. Yan yung sa return. At dahil okay na ako dyan, dito naman ako sa bracket ng steering pump. Meron niyang isang bolt na number 14, isang bolt na number 12, at meron siyang isang nut na number 12. Siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo dyan mga boss dahil hindi pwedeng gagalaw-galaw dyan dahil dyan nakalagay itong steering pump mo. Medyo masip yung position ng paggawa pero kayang-kaya nyo yan mga boss. Gaya nga ng sinabi ko, lagi yung samahan ng kaunting tiyaga. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong steering belt niya dito sa dati niyang position. Para ito namang steering pump mo, pwede mo na siyang isunod para ilagay mo dito sa bracket niya. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakasetup mo dito sa steering pump mo, dito sa bracket niya. Para pag inilagay mo yung bolt and nut niyan is hindi ka mahirapan. Ganon din na pag nilagay mo itong steering belt mo dito sa steering pump niya, isigurado kang maayos yung pagkaka-align mo dyan, hindi siya tabingi. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang bolt na number 14. Ayan mga boss yung nilalagay ko. Pero bago ko ipanel yung higpit dito sa dalawang bolt na inilagay ko, mag-a-adjust muna ako dito sa steering belt gamit yung box wrench sa number 14. At pagkatapos mo mag-adjust, kapain mo itong belt mo, idiin mo siya. Dapat yan may kaunting clearance siya, hindi yung sobrang higpit. Tsaka mo ngayon ipanel yung higpit dito sa dalawang bolt dito sa steering pump gamit itong socket wrench sa number 14. Pero dito sa likod ng steering pump mga boss, number 12 yung nut na hihigpitan nyo dyan. Ayan mga boss, so yung hinihigpitan ko, number 12 yan. At dahil okay na ako dyan mga boss, ilalagay ko na itong turbo pipe nya. Sa magkabilang dulo mga boss, hose lang naman ang nakalagay dyan. Bali isasaksak nyo lang yan dito sa magkabilang gilid ng turbo at ng intake manifold. Bali nasa gitna siya kung makikita nyo. Tsaka nyo ngayon ilalagay yung dalawang clamp nya. Tapos sa gitna yan mga boss yung nilalagay ko kung makikita nyo yung dalawang bolt naman yun na number 12. Ayan yung nilalagay ko mga boss ano. Gagamit ka ngayon dyan ng socket wrench na number 12. Ayan. Higpitan mo rin yan mga boss ng maayos. Hindi pwedeng maluwag yan. Tapos gamit ka na ng plier para dito sa clamp. May ipit niya na itong hose para maikapit mo siya dito sa intake manifold at hindi siya magkaroon ng singaw. Kabilaan yan mga boss, ayusin nyo yung paglagay ng clamp. At pag okay na, dito naman ako ngayon sa upper radiator hose. Siyempre naman bago ko ilagay itong upper radiator hose para sigurado ako papahiran ko ng gasket maker itong pagkakabitan ko. Nang sa ganun, sigurado akong hindi siya magkaroon ng leak. Tsaka ako ngayon higpitan yung dalawang clamp niyan gamit itong socket wrench na number 10. At siya nga pala mga boss, huwag niyong kalimutang ilagay itong cover ng injection pump. Yung sa timing mark niya yan mga boss may cover yan. Number 10 yung bolt na ilalagay niyo dyan mga boss, siguraduhin niyo lang maayos yung pagkakahigpit niyo. Pag okay na, dito ka naman ngayon sa reservoir or yung lagayan mo ng ATF. Ibalik mo na sa dati niyang position, tsaka mo ilagay yung dalawang nut na number 10. Tsaka mo ngayon siya higpitan gamit yung box wrench na number 10. At dahil okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong air filter housing mo. Dito sa loob ng air filter housing mo, nandyan yung tatlong bolt na hihigpitan mo gamit yung socket wrench sa number 10. Ayan mga boss, nakita nyo, diba? Hinigpitan ko na. Tsaka mo ngayon punasan yung loob ng air filter housing mo. Tapos isunod mo ilagay itong air filter niya at yung cover niya dito sa ibabaw, ilagay mo na rin. Meron yan dalawang nut na number 12, higpitan mo ng maayos. Pati yung clamp niya mga boss, higpitan mo na rin. At dahil nga sa ginabi na kami kagabi, ngayong umaga namin itutuloy at drain na ni customer itong langis niya. At kung makikita nyo mga boss, ayan o, labnaw no? Diesel talaga siya Ito na yung huling bagsak ng langis, ano? Ito na yung huli, no? Naisalin mo na yung ano? Yung una. Kaya tumagas yung all seals. Yung sa likod ng makina, kaya tumagas. Blood daw, no? Pero, ginawa mo, pinababa mo na yung transmission, di ba? Oo, tapos pinapalitan ko ng all seal. Kaya napansin mo, dumadami yung langis. Oo. Kasi nga dati hindi ko binabawasan. Oo. Hinahayaan ko lang.
Eh ngayon, binantay ako na binabawasan ko na. O, nagtataka ka dumadaming langis. Oo. Yung pala, diesel na yung humahalo. Oo. Ilang araw mo na ba napansin yun na naghahalo yung diesel tsaka langis? Pag naglo-long drive lang ako. Pag Dumadami yung langis mo. Oo. Pagka... Marami, ano? Marami talaga. Nagbarbio ako. Nagbawas ako. Nagbawas ka ng oil? Ng langis. Ng langis, oh. Kasi nga, baka bumigay na naman yung... All seal. Eh. So, tinakbo ko. Nag-alalay lang ako takbo. Mga 90 lang. 90 100 lang. Oo. 90 100 lang. Biro nyo mga boss, 90 100. Alalay lang kay customer na takbo yun. Nang umuwi siya dito sa metro. Pagdating ko dito, lagpas na naman ang Lagpas na. Dumadami langis mo eh, no? Oo. Ayun pala, diesel na pala. Oo. Yun na. Positive na. Kasi... Ang masakit, nababa mo yung transmission. yun na. Sira yung oil seal. Grabe pala mag-drive si Bossing. 90 tsaka 100. Alalay lang sa kanya. Eh di wow. Salinaw ko na nga ito ng langis mga boss. Ito muna yung gagamitin ko mga boss na oil. Dahil nga sa naghalo yung diesel tsaka langis. Siyempre, ito muna gagamitin ko pansamantagal. Rev X40. Magandang klaseng langis din yan mga boss. Karamihan nga yan sa pampasahero yan ang ginagamit. Sabi ko nga kay customer, gamitin niya muna, after ng ilang araw, i-change uli namin. Kumbaga parang pinaplasing ko lang itong makina. Para yung diesel na pumasok dito is mawas out niya. Pag nag-drain ulit kami ng langis. At dahil papaandarin ko na itong makina mga boss, ipapump ko na dito sa fuel pump niya. Hanggang sa tumigas yan at mawala na ng hangin, tapos start ko na itong makina. Okay, start mo na. I-heater ko din ah. Di na, start mo na, diretso i-start na yan. Oh, wakit din niya, kaya ito na eh. Ha? Oh, diba? O sige, patay mo ngayon. O, start mo. O, diba? Good na? Observa mo ngayon niya kung naghahalo pa ulit yung ano niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!